everyone! Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW. Itong video na to, isi-share ko naman ngayon kung ano yung karanasan ko sa pagiging nani dito sa Turkey. Siyempre, alam ko naman na bawat OFW ay may kanya-kanya tayong kwento sa buhay. Ngayon, kwento ko na naman ngayon ang isi-share ko sa inyo. Alam mo, ito talagang kwento na to, talagang hindi ko nakakalimutan. Alam mo yung time na yun, feeling ko doon talaga ako nasaktan. At hindi lang yun tumulo talaga yung luha ko. At alam nyo ba, ang nasa isip ko, ayaw ko na, gusto ko nang umuwi sa Pinas. Yun talaga yung inisip ko. So, hindi natin patagalin. So, ganito yung nangyari. Bago pa lang ako dito sa Turkey, mag-isang taon pa lang ako, siguro kung hindi ako nagkakamali, between 7 to 9 months ako dito sa Turkey. So, maliit pa yung inalagaan ko. Wala pa rin siya isang taon. So, ngayon, nagbakasyon kami ngayon sa Istanbul for 1 week. Ang kasama namin yung side ng amo kong lalaki. Nanay niya at saka yung kapatid niya. So, ngayon, nakarating na kami sa Istanbul. Nasa mall kami nung time na yon. So, ngayon, nasa mall kami, hiwalay kami. Yung amo kong lalaki, iba yung pinuntahan niya. Ang kasama ko ngayon, yung amo kong babae. At saka yung biyanan niya. Nanay ng lalaki at saka yung kapatid niya. So, nasa alahasan kami ngayon sa shop. So ngayon, dahil medyo maliit lang naman yung shop na yon, hindi na ako pumasok kasama yung alaga ko, yung maliit. Nasa labas lang kami kasi feeling ko hindi magkasya kasi may stroller pa. So nasa loob silang lahat. 4 sila doon sa loob kasama yung isang alaga ko, yung panganay. So ngayon, habang nasa labas ako, kinuha ng amo kong babae yung alaga ko. So, kinuha niya, dinala niya sa loob. Siguro dahil bibilhan niya ng alahas, feeling ko gusto niyang isukat. So, ngayon hindi na ako sumama sa loob. Wala rin naman siyang sinabi na halika sumama ka, pumasok ka sa loob. So, ngayon nasa labas lang ako kasi may stroller din, nasa labas lang ako. So, habang nag-antay ako sa labas, talagang naroon ako sa labas. So, maya-maya, nagkaroon ng aksidente. Dahil makulit yung alaga ko, mag-isang taon pa lang nauntog siya. So, ngayon nauntog siya, nagdugo yung ilong niya. So, ngayon nataranta silang lahat. Yung amo kong babae, pag mga ganyang aksidente, kahit hindi naman ganun kalala, doon ka matataranta sa reaksyon niya. Akala mo talaga ano nangyari. So ngayon, nagdugo yung ilong niya. So, sa sobrang taranta, siyempre tinawagan yung amo kong lalaki. Wala dyan. Siyempre natatarantan yung amo kong lalaki. Yung aksidente, wala kami sa Ankara, nasa Istanbul kami. So ngayon, ang bilis nakarating na lalaki. So ngayon, kinausap ako sa amo kong lalaki. Ano daw ginawa ko? Baka daw nag-cellphone ako, di ba? Akala niya talaga ako yung may kasalanan. So ngayon, hindi ako mapagsalita parang time. Kasi parang nabigla ako. Kasi ako pagdating sa ganyang bagay, napaka-sensitive ako. Lalo na pag hindi ko kasalanan. So ngayon sabi ko, kinuha sa akin ni ma'am yung bata. Hindi ko talaga alam kung ano yung actual na nangyari. Kasi wala ako doon sa loob ng shop. So ngayon okay na lahat kasi ano lang naman kasi parang sa Bisaya pa ang tawag yung parang nagsunggo lang yung ilong niya. So binigyan lang ng ano ba yung binigay doon sa loob ng siya, parang ice yata yun, parang gano'n. Pero wala, okay na. So pagkatapos noon, ayun na, nandun na kami sa restaurant, magla-lunch na kami ngayon. So, sorry. So, bayan, nabala ako. So ngayon, kanya-kanya ng order. So tinanong ako kung ano yung orderin ko. So hindi ako makasagot kasi hindi naman talaga ako tumingin sa menu kasi wala ako sa mood na tumingin sa menu kasi dinibdib ko yung sinabi ng amo kong lalaki. Talagang sinisisi niya sa nangyari. Siguro dahil bago pa lang talaga ako, napaka-sensitive ako sa mga bagay na yon. So ngayon, hindi ko na malaya na, alam ko parang yung luha ko talaga tutulo na. So napansin pala ngayon ng kapatid ng amo ko na lalaking babae. Uy, sabi niya, bakit ka umiyak? So parang tinapik-tapik niya yung likod ko. So ngayon, the more na pinipigilan ko yung luha ko, gumaganon ako sa taas para hindi siya tutulo. Hingarap ko tumulo siya. Ang lalaki pa naman. Ang lalaki talaga. So ngayon ginawa ko, pumunta ako ngayon sa CR para maghilamos. Alam mo, yung time na yun, gusto kong sumigaw. Parang feeling ko, ayaw ko na, parang gusto ko umuwi sa Pinas. Yun talaga yung nasa isip ko. So ngayon pagdating doon, okay na talagang halatang namula yung mata ko. Sabi niya, kinausap naman nila ako. Sabi niya, hindi ko daw kasalanan. Sabi na, aksidente daw. So ngayon talaga, sa medyo inis ko, disappointed ko sa amo ko lalaki na, sinisisi niya ako. Sinabi ko sa amo kong babae na, next time, once na kinuha mo yung bata sa akin at merong nangyari aksidente, hindi ko kasalanan yun. Maliban na lang kung hindi ikaw yung kumuha, i-accept ko pa yun ang kasalanan ko. Sinabi ko talaga sa amo kong babae kasi alam ko talaga hindi ko kasalanan. Tapos, ang sagot niya sa akin, sabi niya,
Yes, yes, Virginia, it's okay, I understand. It was an accident, sabi niya sa akin. Di, okay na yun. So, yun, order na ako. Parang, pero masama pa rin yung loob ko. So, ano nga, pagkatapos namin kumain, kanya-kanya na namang kanya-kanya na naman silang shopping. So, ngayon, nagkataon na hindi ko alam bakit pinasama ako doon sa amo kong lalaki. Yun pa yung, doon pa nga yung masama yung loob ko. Doon pa ko pinasama. So, ganun na yung nangyari. So, habang nasa mall kami, lahat na lang madaanan namin, lahat na lang ng mapasukan naming shop, tinatanong niya ako kung ano daw gusto ko, may gusto ba daw akong bilhin. Nung una, ice cream. Sabi ko, ayaw ko. Tsaka, wala talaga akong appetite na kumain din ng ice cream doon. At masama yun pa rin loob ko sa kanya. So, pumasok naman kami ng bookstore. Doon, nagbasa-basa siya. Ako rin nagbasa-basa rin ako kasi may libro rin ako na gusto. May hinahanap din ako. Yun naman nahanap ko. Di sabi niya, lumapit sa akin, gusto ko ba daw yan? Sabi ko, hindi, okay lang. Sabi ko, di, bilhin mo kung anong gusto mo, maghanap ka pa. So, ang kinuha ko, no, para makabawi naman sa luha kung tumulo na lalaki pa, kumuha ko ng dalawa. Oh, bahala talaga kung isipin niya, dalawa talaga. Pero sinabi ko, hindi ako na magbayad. Sabi niya, no. Sabay na daw niya kasi may binili din siya. Di, pumunta na naman kami doon sa, sa may, accessories. Doon na naman, tinanong na naman niya ako ngayon, anong gusto ko na baka may gustuhan ko. Di ko alam kung para makabawi kasi alam niya medyo masama yung loob ko eh. So ngayon na hindi na, parang isip ko tuloy, dapat pala doon na lang kung sabing kumuha ko ng cellphone no, para para medyo makabawi-bawi talaga. So hindi naman din ako ganon. So, pagkatapos nun, ayun, okay naman lahat, naging okay na lahat. Parang siya sa akin na hindi daw, parang hindi man niya nasabi, pero alam niya na hindi ko rin kasalanan kasi na-explain na rin sa babae na ganun daw talaga nung nangyari. So, yun pala, meron pala talaga silang kwento na ganun sa panganay. Yung panganay pala dati na aksidente, yun talaga kasalanan ng yaya kasi nakita doon na sa camera. So ngayon, nabalian niya yung buto, yung panganay, yun naman sa braso. Kaya parang bumabalik sa kanya yung sa isip. Sinabi din niya sa akin, sabi ko, ibahin mo ko, iba yun, iba din ako. So kung ano man yung nangyari dati, tapos na yun at saka hindi, wala ako doon. Sabi ko, siguro kung ito kasalanan ko, sabi I accept ko naman at willing ako mahingi ng sorry at pilitin ko na sa next time, magdouble ingat na ako. So, sabi niya, okay, nababait naman siya, mapaliwanagan na naman. So, ganun talaga yung kwento ko na, hindi ko talaga siya makakalimutan kasi alam ko na, sa tingin ko na, iwan ko lang sa inyo kung may kasalanan, ako ba yung kasalanan or feeling ko lang talaga. Kasi naniwala ako na once na kasama yung bata, ako talaga ang may hawak, may dala. Siyempre, accept ko, nakasalanan ko. Pero nanay kasi yung kinuha eh. Nanay, kinuha sa nanay yung bata. So, kung ano mangyayari, nasa sa kanya na yun, di ba? So, yun lang yung point ko talaga. So, para sa akin, guys, sa pagiging OFW, lalo na pagiging nanay, guys, mahirap talaga siya. Mahirap na challenging, di ba? Kaya ako, sobrang saludo talaga ako sa mga kapwa ko OFW, di ba? Kasi, yung trabaho natin, grabe, as in talagang 50-50. Sabi nga nila, grabe, sobrang hirap. Pero masaya rin naman kasi lalo nang mayroon tayong mga obligasyon, mayroon tayong mga pangarap, mayroon mga goals sa buhay. Kaya ako sa lahat ng mga OFW na gaya ko, sang bansa man kayo naroroon, ingat, mabuhay tayong lahat.